Muling itinaas ng Manila Local Government Unit ang arawang ayuda sa public utility drivers. Mula sa 3,500, ginawa na itong 4,000 pesos dahil sa panibagong dagdag presyo sa langis kahapon. Bahagi pa rin ito ng libreng sakay program ng Maynila na layong suportahan hindi lang ang mga operator at tsuper kundi maging ang mga commuter. Sa ngayon, higit 1,000 jeepneys ang aktibong bumabiyahe habang pumalo na sa higit 49,000 commuters ang naserbisyohan. Para bigyan tayo ng update, kasama natin mismo Manila Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo, Yorme. Salamat po sa oras. Hi, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali at saka sa mga staff natin dyan sa TV5 at mga nanonood. Yorme, base po sa huli nating pag-uusap, ngayon na, di ba, yung ikalima at last day ng libreng sakay program. Last day na nga ba or may pag-asa pang ma-extend po ito? Ayun po ang aming pinag-aaralan kahapon pa. Kaya kung mapapansin po ninyo, in-adjust ko yesterday morning, immediately yung 3,500 to additional 500, dala ng 18 pesos ang tinaas ng krudo. Ayoko naman masayang yung araw ng mga driver na naglilingkod na rin. Yung mga driver ngayon, tagapaglingkod na ng pamahalaan para sa mamamayan. But also they have also family na kailangan nilang pangalagaan. Ang dahilan nga kung bakit sila naghahanap buhay para tumaas pa rin yung neto nila. Now, na-address na yun. Susunod ay pinag-aaralan namin kung paano naman namin may extend ito. But if there's one good news about what you said a while ago while listening to your news, totoo yung napabalita na nagkaroon ng ceasefire. Pero hindi pa rin natin mararamdaman agad-agad yung ginawa ng ceasefire na to. But having said that, naggagawa na kami ng iba pang programa na maaari maibsan yung hirap na dinaranas ng mamamayan. But I'm happy to share to you, Cheryl, and to our viewers that this program, as we speak, already served about 700,000 riding public since day one of operation. And this will be the last day. For now, cross finger, naghahanap na ako ng pananalapi, but more than that, I'm happy to inform as of last night, yung ating cut-off na 10 PM na biyahe ay 716,659 riding public ang nakinabang. So pag kukwentahin mo yan, Cheryl, parang lumalabas lang halos 20-25 pesos ang acquisition cost ng service na ito na napakinabangan ng mamamayan galing sa taxpayers' money. Pagdating po doon sa, syempre marami po naghihintay doon sa extension, sabi nyo nga po, maghahanap pa kayo ng budget. So for now, masasabi nating wala muna bukas. Opo. As of now, tama po kayo, para wala pong false hope, ay wala po munang extension na maghahanap. Magre-request kami. What you call the assessment ng what happened and what's going to happen today. But having said that, Cheryl, gusto ko rin ipaalam sa ating mga manonood yung fourth approach ng city government. Pang-apat na namin to na aktibidades dahil dito sa krisis na ito. But this time around, kasapi naman natin ang national government ulit. Yung ating bigay bigas sa mamamayan under LGSF through the Office of the President Bongbong Marcos. Manila is a recipient of the assistance, one of the recipient, local government unit, a recipient ng LGSF fund. But it was designed to help local farmers and yung ating mga mamamayan. Ito yung 10 kilos rice, natatakbo sa loob ng 6 na buwan. Itong buong taon na ito. At ang based sa 286 million pesos
na ibinigay sa amin ni President Marcos, ito naman ay lalanding at mapapakinabangan ng 80,000 families in the city of Manila with the chosen sector. In this case, it's going to be launched para naman sa ating mga working class or service industry. Most of it, puro service industry. At the same manner, shout out sa ating mga driver na nakinabang sa 5,000. Ayan, di ba, kanina yung report ninyo, tricycle, TNBS, driver ng jeep. So in this case, yung mga tricycle at saka jeepney driver ay bahagi nitong bigas o biyayang bigas sa Maynila for the next 6 months. Plus, some service industry will benefit from this program of President Marcos through local government unit, in this case, City of Manila. Antabay lang sila dyan. Kasi yan, immediately after this, it's going to be implemented next week. Nakagayak na kami habang ini-implement itong libreng sakay. Kaya after this libreng sakay, ito naman yung next move ng city government and Office of the President. Tapos, bukas ay may pulong naman tayo sa isa na namang sektor ng ating komunidad, no? Ay ako'y makikipagpulong sa ating mga stakeholders. We're going to make it public tomorrow para naman sila naman ang bigyan ng atensyon ng lokal na pamahalaan. But it will depend on our conversation with that industry or sector ng mga negosyo, maliliit na negosyo sa lungsod ng Maynila. The goal is to address 262 registered business ng industriyang yaon sa lungsod ng Maynila. So talaga pong ang nakikita po natin dito ay hindi lamang transport sectors, talagang kung kakayanin, bawat sektor ay talagang maabutan po ng ayuda, ng suporta, ng tulong mula sa pamahalaan. Yes, kasi lahat naman, Cheryl, no, mapamayaman, mapamahirap, ano na yan, apektado. We've learned this already in the pandemic time, no? Walang pinipili pagka krisis ang mundo. Hindi lang naman krisis sa Maynila, hindi lang krisis sa Pilipinas, may krisis sa mundo. At yan talagang tinatamaan. Kaya lang mayroong mga vulnerable, yung mas apektado. At nakita namin dito, yung pinakamalaking epekto nito ay yung working class or service industry. Kasi sila ang buhay natin. Kaya immediately, we implemented itong libre sakay para yung taong kikita ng 695 a day ay makarating sa kanyang trabaho at yung bata makapasok sa eskwela. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot, pag-inog ng ekonomiya dahil sa ating service sector. So ito yung na nilang natikman sa lokal na pamahalaan. Ito na yung pangalawa naman na sinasabi kong i-implement sa lungsod ng Maynila. And I think I have to give credit also to other LGU. Gagawin na rin nila yan in the coming days, no? Sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at buong Pilipinas. Because just for the record, it was given to us before the war. It was designed. Yes. I have to give credit to Malacanang, no? Especially during our meeting with the Executive Secretary Ralph Recto. It's just so happened that, alam mo naman ang procurement service and rules we have to follow. It landed in the middle of the crisis, which is good thing. These are the things that also your adversity to be in your advantage. So napanahon at magiging tama sa panahon yung pag-implement noong binigay ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na mai-implement namin sa kasagsagan nitong krisis na ito. That's good to know po. Nandoon kasi, no, I'm sure marami po, katulad nga ng nabanggit nyo,
more than 700,000 na commuters po ang naserbisyuhan. Madaming drivers po ang nakinabang dito. Meron lang akong concern, Yorme, ano? May mga umaapila kasi din na mga transport group na sinabi, I'm not sure kung while hinto muna itong libreng sakay ay something na i-evaluate nyo rin po at i-revisit kasi sinasabi nila may ilang ruta na hindi raw po naisama doon sa service contracting program. So you might want to review this, and also yung mga nagsasabi po na may mga hindi natugunan ay yung hinaing po ng mga driver na hindi nakasama rin sa programa. Ano ho ba ang evaluation nyo dito sa overall dun sa 5 days na pagpapatupad po nitong libreng sakay sa Maynila? Good question, no, Sherry? And I would like to remind everyone, this is voluntary participation. Oh, gusto ko lang liwanagin, ano? Hindi ho sila ni-require na sumali. Ang sabi ko, anong gusto ninyo? Nung nag-uusap kami ng mga presidente, yung ipagbakasakali nyo yung 200, 300 na kita, base sa kanila to, no? At saka yung mga operator na minsan napapake pa yung boundary dahil nga sa mahal ng gas. Hindi na kumikita na maayos yung mga driver. O ito, kung gusto nyo sumali, meron akong iaalay sa inyo. Kapanatagan, peace of mind. May guarantee kayong kita, may kita ang operator, at makikinabang ang tao. Kaya gusto ko from the beginning, maliwanag na ito po'y voluntary. And to state another fact is there is about 1,442 ang goal namin. Existing driver and jeep residents of Manila. Opo. Ang nag-participate po, Ma'am Cheryl, at sa ating mamamayan, voluntary to, no? Ay 1,000, today, no? Lumaki tayo ng konti, 1,100 plus. So there are 300 na hindi sila sumali. Oo. Hindi sila sinali. No? And add to that statement, the day before yesterday, there is about 60 drivers who did not participate on a particular route. Na-realize nila, nauubos na yung pasahero nila kasi yung katabing route, nahuhigop yung pasahero nila. Mamukat-mukat mo, nagpasya sila na sumali. Then, that night, about 12 a.m., 11 p.m. to 12 a.m., may meeting kami, video call. The following morning, kaumagana, sumali 59. Kaya napansin mo, from regular 1,050, ngayon parang 1,100 plus na. So, ibig sabihin, kung gusto talaga nilang sumali, ay pwede sila sumali. At walang tatanggihan. Ito meron pa nga akong, meron pa kaming 7 jeep. Kasi wala silang kasaping Joda. O sabi ko, may jeep, may driver. Pabiyahin nyo, isalin nyo. So, yun yung nangyari dyan. Ngayon, there are instances, another instance, and this is possible, no, Sherry? Yung yung biyaheng Tagusan, halimbawa, let's just say, no, Baclaran, Divisoria, may Paho, Divisoria. Kasi siyon, alam mo, taga doon hindi namin sila makikita. Hindi namin sila mababasa sa dataset namin. Hindi rin namin alam kung saan sila nakatira. Let's say, Pasay o Parañaque, or Caloocan, Nabotas o Malabon. Yun yung may mga ruta, lalo na sa Loton o Top Avenue, na hindi kasapi. But generally, I'm honest, and with all transparency, mga 90% ng umikot na ruta sa Maynila ay kasapi po. Kasi you'll see the numbers ng ating mga nag-volunteer na sumapi sa programa ng lungsod na libreng pamasahe sa mamamayan. May mga humihirit daw, Yorme. Tricycle naman daw. Baka kayanin mo.
Ah, mas delikado yun, 11,000. Alam mo, how I wish, no? With Oo. all of those who are watching, I swear, if kung kaya ko kayong yakapin lahat, ay talagang yayakapin ko kayo. Sabi nyo nga, Bakit ba hindi? But magsi let's see. Opo, at pero iyan ay sektor na masasakop naman nung itong sisimulan nyo na pagbibigay ng 10 kilong bigas bawat pamilya. Yes, tatama sila rito. Ah, Tatama sila rito, She. Oo, aha. totoo yan. Kasi gusto ko umikot pa rin ang buhay nila, makusok pa rin yung daily, tapos by the time nakabili tayo ng oras, because we're buying time here, this is not permanent crisis, no? What we are trying to do as your city government is to cushion the socio-economic impact of this crisis and buy time because these things will end. Mas nakakatakot tong pandemya kasi walang kasiguruhan kung kailan maimbento ang bakuna, paano and so on and so forth. Ito, at least alam natin day to day sa nangyayari na through some decisions of leaders of this world, it may continue and stop. Kaya ang naging approach ko, bumili tayo ng oras. Bumili tayo ng oras. Lagyan natin ng alpombra yung mga lapag para yung bagsak ng tao hindi masyado masakit. Then we continue with our programs of yung mga plano natin para sa lungsod. So, with the situation today, with your news and the news of the world, mukhang papunta sa, sana, cross finger, may awaan Diyos, sa katahimikan. Tapos, unti tuloy natin yung mga programa na mabawasan, maibsan yung hirap na daranasin natin pa. Ito yung salita ko po, pa ha. Ibig sabihin, hindi po ako tapos. Sa darating na mga ilang araw at linggo. At for the meantime, we'll implement these things. At tama po kayo. Tatamaan po sila, makikinabang po sila sa programa po ni President Marcos na i-implement ng City Government of Manila and other LGUs for that matter. Maiba ako, Mayor, isingit ko, ihabol ko po ito. Yorme, pinupuri ng publiko no, yung mabilis na aksyon ng Pulis Maynila dito sa pagkakahuli ng mga suspect sa panghuhold up sa isang babaeng rider sa may Road 10 ano, sa Tondo at iba pang suspect sa iba't ibang krimen sa lungsod. Pero kasabay nito, may panawagan din po para masiguro na hindi na ito mauulit. Sa inyo po ba, sapat na ba ito para masabing nakokontrol ang mga ganitong krimen sa Maynila? Ano pa po yung iba pang plano po ng pamahalaan ng Maynila, karagdagang hakbang para maprotektahan pa yung mga commuter at rider lalo na po sa gabi? Alam mo, good point, no? Yung sinabi mong sapat na ba na itong nangyaring ito ay maging patunay na papayapa. That I cannot guarantee. To be fair with you and fair to the public. Alam mo, ang krimen nangyayari sa mansulok ng mundo, no? While it is true, and it's a fact already, noong first term kong mayor, nagtinuyang arte na yan. Isang buwan, inubos namin talaga. The word is inubos. Talagang literal yun. Day in, day out namin yan. Then nung nawala akong mayor, nagbalikan yung mga loko na yan. No, na nanamemerwisyo ng kapwa. Nung nag-mayor ako ng July, immediately, we implemented the old ways of solving it during my first term. Nangaubos. Ngayon may panaka-naka. And for 3 months, no, tumahimik yung arte dahil nga natatakot na yung mga kriminal na napapansin nila na mabilis silang nahuhuli sa Maynila, not only in Arten, no? Then all of a sudden, this incident at 3 a.m., kawawang biktima who is just crossing the city from Nabotas going to Moriones ay nabiktima na ito ng mga lokong ito. Na-disturb na naman yung peace. So, the point is, it may happen again. But yung batting average of the Manila Police District effort to keep the peace in order at bay or maayos
masinop, mainam, epektibo, panaka-naka may darating pa. Pero if there is one assurance to the public who are watching right now, magpo kayong mag-aalala. Kahit 5 na lang ang pera ng Maynila. Pag ginawa nila yung krimen sa Maynila, wherever it is, whether R10 or somewhere else, we'll make sure justice will be served. Whether in 5 hours, like in this case, whether 12 hours, whether few days, whether 1 week, 1 month, 1 year, 2 years, we'll go after them. Itatalupan ko yung buong Pilipinas. Mapapanagot lang sa mata ng batas itong mga kriminal na ito at makapagbigay ng hustisya. And I'm really proud of our Manila Police District's effort when they were given the directive by the local chief executive. Kasi ang ikinalulugod ko rito, Cheryl, lumalakas na ang loob ng mamamayan na bidyuhan yung mga krimeng nangyayari at ipinadadala nila sa akin. That's ang taong bayan ngayon ng CCTV ko eh. Pinadadala sa atin, siya naman pinadadala natin sa Manila Police District, nadadali itong mga Tolonges. And nakakaawa, no? Alam mo, kaya ako medyo humingi po ako ng pasensya sa publiko kahapon. Hindi ko na napigilan yung pagiging magaspang ko minsan. Dahil nakapanginginig po talaga ng laman, itong mga ito, pera lang ang lakad eh. Tapos uundayan mo pa ng saksak, nakuha mo na lahat, di ba? Yung trauma, she was like 1 feet away from me. Nanginginig yung laman ng babae. So that's why, for now, at least, justice will be served. They are being submitted now to the prosecutor's office and this will happen and continue to happen. If you do it in Manila, hindi po sulit. Hindi po sulit yung kikitain ninyo sa pagnanakaw, pang-hold up, pang-peperwisyo. Dahil tiyak po, mauubos din ninyo kaagad yung napakinabangan nyo sa kawalangyaan. Dahil mas marami pong pera ang gobyerno para gamitin at habulin kayo. Kaya don't do it in Manila. Now, mangyayari ba sa Maynila ito? Posible. Paari namin sila mapigilan. Hindi man, Pasko sa kanila, may Pasko rin sa amin. We'll go after them. Mapapanagot sila. And it is already publicly known since we assume pati yung mga mabibigat na kaso or what you call celebrated case ay nare-resolba ng Manila Police District at ng City Government of Manila. Yun naman lamang ay maibigay kong kapanatagan sa ating Luzon. Di naman kami titigil sa pag-implement ng kapayapaan, kaayusan, at maging maaliwalas ang pamumuhay sa Maynila. But we may fail from time to time, but we make sure that justice will be served to the victims of these criminal activities in the city. Possible criminal activities in the city. Marami pong salamat sa inyong oras. Manila Mayor Isko Moreno. Thank you. Thank you, Sherry.